Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1461 hanggang Kabanata 1470. Kabanata 1461. Sa sandaling ito, si Lin Wuwei, Lan Yiyo at ang iba pa ay sa wakas ay naunawaan kung bakit ligtas na nakapasok si Ye Han sa bitek dahil siya mismo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng lahi ng demonyo. Ang isang perversion, kung hahayaan siyang mabuhay ngayon ng Jianzhou, siya ang magiging pinakamahalagang tao sa rehiyon ng Yaoguang sa hinaharap. Bulong ng isipan ni Lin Wuwei at ng iba pa. Siyempre, sa sandaling ito, ang tatlong pangunahing guro ay nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Gayunpaman, ang bagay ay isang nakatalagang conclusion, at sa mga kalagayang hindi mababago, mas malakas ang talento ni Ye Han, mas gusto nilang alisin si Ye Han. Mas lumalakas ang ideya. Ang anak na ito, hindi siya dapat payagang mabuhay sa mundong ito. Ang mga palad ng tatlong pangunahing guro ay hindi mapigil ang pumipintig na naging mga kamao. Mahalaga ang isang walang kapantay na henyo, ngunit hindi nila kailanman papayagan ang anumang kapangyarihan na pagbantaan sila sa hinaharap. Sa plataporma, si Luo Chando ay may isang mapang uyam na ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Ye Han na nagtitiis muli at dahan-dahang umakyat mula sa lupa na parang isang Diyos ng digmaan ng Shire. Isang mabangis na tingin ang sumabog ng ligaw mula sa kanyang mukha, hindi ko akalaing maaari kung personal na sirain ang isang hinaharap na super strongman sa aking buhay. Ako, si Luo Tian, ay hindi sasayangin ang aking buhay, hahayaan kitang pumunta sa impyerno. Tawa. Sa isang iglap, ang espada ni Luo Chando ay nasa labas na ng kanyang kaluban, at si Ye Han, na kumikinang ng napakaliwanag sa sandaling ito, ay karapat-dapat sa kanyang espada. Mamatay. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay mabangis na sumugod kay Ye Han sa kawalan, na nagbabalak na tuluyang tapusin ang kanyang buhay. Luo Chando, kung gusto mong patayin ako, kailangan mong magbayad ng presyo kahit na ikaw ay makapangyarihan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Ye Han ay nabaluktot, at ang kanyang umuungal na tinig ay tulad ng sa isang sinaunang higanteng hayop. Ang kapangyarihan ng ginto, ang kapangyarihan ng mahika, at ang kapangyarihan ng yin at yang ay umungal ng ligaw sa paligid niya, na bumubuo ng isang makapangyarihang depensa. Pagkatapos ng 100 hakbang, si Ye Han ay nag-uubos ng lahat ng lakas sa kanyang katawan sa sandaling ito, at namamatay upang lumaban. Isang nakakatakot na figure ang nag-cross sa plataporma, at sa ilalim ng pagkislap ng figure, 6 na mga anino ang sumulpot isa-isa, at ang katawan ni Ye Han ay dumiretso kay Luo Chando. Tumaas. Bigla, isang nakakatakot na nagngangalit na apoy na nakasentro sa katawan ni Ye Han at mabangis na pinakawalan patungo sa paligid. Sa sandaling ito, ang hindi tahimik na banal na hayop na Suzaku ay pinaandar ang banal na apoy ng Suzaku sa katawan ni Ye Han, at ang apoy ay kumalat ng ligaw, direkta pareho sina Ye Han at Luo Chando ay nalubog dito, upang ang mga tao sa mundo ay nawala sina Ye Han at Luo Chando sa isang iglap. Bastardo! Kung gusto mong lumaban kapag ikaw ay mamamatay, hindi ka karapat-dapat dahil lamang sa iyong maliit na kaalaman, pumunta sa impyerno. Isang kakilakilabot na sigaw ang sumabog sa mundo ng apoy. Chi-chi-chi-chi. Mga alon ng tunog ng lumilipad na enerhiya ng espada ay sumabog sa mundo ng apoy, at kaagad, dalawang nakakatakot na hiyaw ay sabay na umalangaw-ngaw. Ang nagngangalit na apoy sa buong kalangitan ay nawala ng walang kabuluhan, at ang katawan ni Ye Han ay lumipad muli. Nang makita ito, ang mga mata ng langit at lupa ay sumunod ng malapit, at pagkatapos, lahat ay nagulat na makita na sa sandaling ito, si Ye Han, ang kanyang kaliwang braso, ay tuluyang nawala, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng matatalas na sugat ng espada. Ang kamay ni Ye Han ay nabali. Nang makita ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkatakot. Sa sandaling ito, ang katawan ni Ye Han ay natatakpan ng matatalas na sugat ng espada, at ang dugo ay patuloy na umaagos. Sa lugar kung saan nabali ang sirang braso, ang maliwanag na pulang dugo ay parang isang maliit na sapa. Dahan-dahan itong umaagos palabas, na nagdudulot ng pagkadungisan ng lupa sa paligid niya ng dugo. Nakahiga siya sa pool ng dugo, at ang hininga sa kanyang katawan ay napakahina. Pagkatapos nito, ang mga mata ng lahat ay bumaling muli sa mukha ni Ye Han, kung saan si Luo Tian ay umungal ng ligaw, nawawala ng isip na parang isang ligaw na hayop dahil ang kanyang kanang mata ay sapilitang tinanggal.
At sa gitna ng kanilang dalawa, ang kamay ay nabali na, mahigpit na nakahawak sa isang eyeball. Ang ganitong trahedyang tanawin ay nagpang-inag sa puso ng lahat sa mundo. Nabali ang braso ni Yehan. Si Luo Tian ay bulag. Upang mabuhay, ang pagiging mabangis ni Yehan ay sumabog sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan na parang siya ay nababaliw. Siya ay walang awa sa kaaway at higit na walang awa sa kanyang sarili. Siya ay lubos na desperado. Ang isang baliw na tao, sa ilalim ng gayong desperadong pagsisikap, ang isa sa mga mata ni Luo Chando ay sapilitang nabulag. Sa pagitan ng langit at lupa, ang tunog ng marahas na paghinga ay magkakaugnay, at ang nanginginig na pakiramdam sa kanyang puso ay nag-fluctuate. Gayunpaman, sa paghahambing, ang presyo na binayaran ni Yehan ay mas masahol pa, ang kanyang kaliwang braso ay pinutol ni Luo Chando. Ang isang walang awa na bata, kung hindi siya mamamatay, bukod sa aking Yao Guangyo, ang buong Southern God Territory ay magiging sikat. Ang mga mata ng tatlong higanti ni Chen Baisiang ay kumikinang ng maliwanag, na nagpapapaisip sa mga tao kung ano ang iniisip nila. Kabanata 1462. Sa sandaling ito, si Luo Tian ay nabulag, at ang mga disipulo ng Jansong ay sama-samang nagalit, handang kumilos. Ang marahas na balak na pumatay ay bumagsak mula sa langit, tinatakpan si Yehan na nakahiga sa isang pool ng dugo. Lubhang madilim din ang mga mata ng tatlong master teacher. Si Luo Chando, isang direktang disipulo ng sekta ng espada, ay nabulag nang humarap siya sa isang late-stage heavenly human realm sa concentrated realm. Habang natatakot sila, hindi nila maiwasang gawin ito sa kanilang sarili. Ang Ye realm ay umatake kay Yehan at agad na napatay. Ngayon, gumawa siya ng isang galaw sa concentration realm, ngunit nagtapos sa isang kaawa-awang wakas. Patayin! Bigla, isang nakakagulat na sigaw ng pagpatay ang bumagsak mula sa langit, at ang mga mata ng lahat ay sumunod, upang makita lamang ang barbaro na lumalabas na may nakakuyong na mga kamao, ang kanyang mukha ay puno ng balak na pumatay. Para kay Yehan, ang binatang ito ay parang isang hindi matatalong Xiaoqiang, at ang mga higanting ito na namamahala sa pagtuturo ay handang kumilos ng personal. Nakita ito ng lahat, ang mga mata ay seryoso. Si Yehan ay nakaligtas sa kapahamakan kanina sa ilalim ng kanyang pag-asa, ngunit ngayon na ang punong guro ng barbarong sekta ay kumilos mismo, kahit na sinubukan niya ang kanyang pag-asa, hindi niya mababago ang wakas ng kanyang pagbagsak. Pasensya na, Yehan, wala na tayong magagawa. Sa sandaling ito, ang mga taong tulad ni Daotong at Lanyo, na tumanggap ng pabor ni Yehan, ay bumantong hininga ng malalim at yumuko. Wala silang magawa upang baguhin ang sitwasyon na kinakaharap ni Yehan ngayon. Walang magawa upang makialam. Teka, bigla, sa itaas ng kawalan, ang tatlong higanti ni Chen Baisiang ay sabay-sabay na lumabas. Bakit? Ayaw bang makialam ng tatlo? Malamig na umungol si Tianzong, mahigpit na hawak ang Demon Silang Sword sa kanyang kamay, at ang walang kapantay na talas ay sumabog sa kawalan. Sa sandaling ito, ang mga katawan ng tatlong higanti ay sumabog. May isang nakakatakot na balak na pumatay, ang tatlong higanti ni Chen Baisiang ay nakakulong. Nakita ito, ang tatlong higanti ay sumimangot. Ang binata sa pool ng dugo ay lubhang baluktot. Kung siya ay maliligtas at maging kanila, hindi mahirap na masakop ang Yaoguang domain sa hinaharap. Ang higanti ay marahil ay mas nakakatakot kaysa dati, sandali, si Chen Baisiang at ang tatlo ay nag-aalangan. Ang kanyang kapalaran ngayon ay tiyak na, at walang makakapagbago nito. Ang ekspresyon ni Manzang ay mabangis, ang kanyang mga mata ay muling nahulog sa katawan ni Yehan sa isang pool ng dugo, at ang napakalaking balak na pumatay ay muling binalot si Yehan, sa isang iglap. Sa nakakatakot na kamao ni Manzang, mayroong isang alon ng mabangis na kapangyarihan na nagsama-sama, ang kakilakilabot na lasa, na parang ang suntok na iyon ay maaaring durugan ang malaking plataporma sa ibaba. Ang disipulo na gustong pumatay sa akin, Qin Wu daw, tinanong mo na ba ako? Bigla, sa malayong langit, isang pantay na nakakatakot na balak na pumatay ang sumabog. Nakarinig nito, ang lahat ng mga mata sa langit sa paligid ng lupain ng Jansong ay tumingin sa direksyon ng tunog, at pagkatapos, sa kanilang paningin, isang figure na parang buhawi ay lumipat na may napakalaking aura, lumilitaw sa langit sa isang iglap. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na liwanag ng espada na may nakakagulat na aura ay bumagsak mula sa langit, at ang espada ay direktang nakatutok sa barbaro. Inumin. Sa langit, ang barbaro ay sumigaw ng malakas, at isang malaking espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Boom! Ang dalawang super powerhouse ay nagbanggaan ng mabangis, at isang hindi mailarawan na nakakatakot na aura ang nagwawalis sa langit.
Sa ilalim ng epekto ng puwersang ito, ang buong mundo ay nanginginig na parang babagsak anumang oras na nagpapakilabot sa buong mundo. Ang mga tao ay natatakot. Ang pigire ng barbaro ay umatras ng ilang hakbang sa kawalan, at ang walang katapusang balak na pumatay ay sumabog sa kanyang magaspang na mukha. Ang mga mata ng tatlong master teacher at ang tatlong higanti ay tumingin lahat sa kawalan sa tapat nila, at nakita, si Qin Wu daw ay parang isang malamig na Diyos ng pagpatay, na tumitingin sa kaawa-awang hitsura ng tatlo kay Yehan sa sandaling ito, ay nagpapalala pa sa kanyang balak na pumatay. Qin Wu daw. Tinitingnan ng taong nasa harapan nila, ang mga mata ng tatlong punong guro ay agad na dumilim. Siya pala, ang mga mata ng tatlong higanti ni Chen Baixiang ay kumikislap. Ang pangalan ni Qin Wu daw ay hindi malilimutan na sa sinaunang mga guho. Ngunit para sa kanya, walang sino man ang nangangahas na maliitin siya, dahil ito ay isang malakas na tao na nangangahas na sumunod sa mga yapot ng emperador ng langit. Ang Panginoon ng emperador ay narito. Ang mga tao ng dakilang dinastiyang Chu ay nagulat. Matagal na nilang narinig na ang emperador na si Qin Wu daw ay hindi natatakot na harapin ang mga higanti ng sekta ng espada. Nakikita siya ngayon, ang kanyang reputasyon ay nararapat. Kahit na si Manzong ay napigilan na niya kanina. Habang nandito ako, Janzong, gusto kong makita kung sino ang nangangahas na hawakan ng aking disipulo na si Qin Wu daw. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga hininga na parang 10,000 taong yelo ay sumabog mula sa katawan ni Qin Wu daw nang walang tigil. May balak na pumatay sa kanyang walang pakialam na mukha. Kabanata 1463. Nakarinig nito, si Tianzong ay bumantong hininga ng mahina at nagsabi, lumalabas na ang anak na ito ay ang iyong disipulo, Qin Wu daw, ngunit dahil lang ba sa iyo, Qin Wu daw, kaya mo homanin ang aking Janzong. Ang tinig ni Qin Wu daw ay nagyayelo, at ang matinding lamig ay nagyayelo sa mundo, Janzong, kung manggahas kang hawakan ang isa sa aking mga disipulo, papatayin ko ang 1,000 disipulo ng iyong Janzong. Nakarinig ng mga salitang ito, ang mga puso ng lahat ay sabay-sabay na nanginginig, at nagulat silang tumitig sa lalaking hindi susuko sa tatlong master. Huwag kang mapahiya, gusto naming makita kung anong mga karapatan ang mayroon ka, Qin Wu daw, ngayon. Ang tatlong master teacher ay nagngangalit, at lumabas sila, isang nakakatakot na aura ang binalot sa langit. Hehe, kung ay dadagdag natin ang tatlo sa atin, hindi natin alam kung karapat-dapat ba tayo. Sa oras na ito, ang tatlong higanti ni Chen Baixiang ay naglakad din palabas, tumayo sa tabi ni Qin Wu daw, at tumitig sa tatlong master na may ngiti sa kanilang mga mukha. Si Chen Baixiang at ang iba pang tatlong higanti ay biglang lumabas at tumayo sa tabi ni Qin Wu daw. Ang tatlo sa kanila ay tumitig sa tatlong master ng Janzong na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit may kakaibang tingin sa kanilang mga nakangiting mukha. Nakita ito, ang walang pakialam na mga mukha ng tatlong pangunahing guro ay biglang dumilim. Ang mga mata ng langit at lupa ay tumitig din sa eksena na ito ng malapitan. Si Chen Baixiang at ang iba pang tatlong higanti ay biglang pumili na makialam. Bagaman medyo nagulat ang lahat, hindi ito nakakagulat. Ito ay ang pagkakatulad lang nila kay Qin Wu daw ngayon. Ang 7 master ay nagkaharap sa lugar na ito ng sekta ng espada, at ito ay tiyak na isang labanan na nakakuha ng atensyon ng buong rehiyon ng Yaoguam. Ang tatlong higanti ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sila ay mga karibal sa pagitan ng tatlong pangunahing kapangyarihan at ng sekta ng espada. Baka bago dumating si Qin Wu daw, medyo natatakot pa sila sa tatlong master na may hawak ng Demon Silang Sword, ngunit sa sandaling ito, kasama si Qin Wu daw, tiyak na maaari silang humakbang sa tatlong pangunahing guro. Ang tatlong higanti ay nais na gawin ang ganitong uri ng bagay, at kung ang tatlo sa kanila ay tutulong kay Qin Wu daw na iligtas si Yehan ngayon, hindi lamang si Qin Wu daw ang tatanggap ng kanilang pabor, kundi pati na rin si Yehan, at higit na mahalaga, sa sandaling si Yehan ay makalabas sa gulong ngayon, at batay sa ginawa ng Janzong sa kanya ngayon, si Yehan at Janzong ay tiyak na magiging tulad ng mga magkaaway sa hinaharap. Ang talento ng huli ay napakalupit, kaya ba mapipigilan ng Janzong ang kanyang mabaliw na paghihiganti sa hinaharap? Chen Baixiang, kayong tatlo, ayos lang. Ang ekspresyon ni Tianzong ay madilim, at isang alon ng mabaliw na balak na pumatay ang umapaw mula sa kanya. Kung si Qin Wu daw ay nag-iisa, ang tatlong master ng sekta ng espada ay lubos na kayang patayin si Qin Wu daw at ang kanyang mga disipulo dito, ngunit sa sandaling ito, ang tatlo kay Chen Baixiang ay sumali, na ginagawa silang agad na mahina. Tatlo, hindi ba sayang na sirain ang isang napakalaking henyo na may ganoong talento, ang tatlo sa amin ay hindi na makatiis pa.
Mahinang ngumiti si Chen Baixiang at isang napakakapal at nakakatakot na aura ang dahan-daang pinakawalan mula sa kanya. Siyempre, ang lakas ni Chen Baixiang ay hindi matatalo sa ibang mga powerhouse dito. Pagbanta sa amin, gusto naming makita kung ano ang kaya mo ngayon. Galit na tumingin si Barbaro, hawak ang isang malaking espada sa kanyang kamay na parang galit na Thor. Nakarinig nito, si Qin Wu daw ay may hawak na espada ng emperador sa kanyang kamay, nakatitig sa tatlong master na may balak na pumatay, at nagsabi, ang pang-aapi sa aking disipulo, pagsira sa kanyang kaliwang braso, ako, Qin Wu daw, ay gusto ring makita kung anong mga karapatan ang mayroon ang iyong sekta ng espada para maging mapagmataas. Tatlo, ako, Qin Wu daw, ay isusulat muna ang pag-ibig ngayon, at pipigilan sila, papatayin ko ang maraming disipulo ng sekta ng espada ngayon bilang ako, Qin Wu daw. Nakarinig sa mga salita ni Qin Wu daw, ang mga mukha ng mga tao sa mundo ay nagulat, at ang mga mukha ng tatlong master teacher ay biglang naging lubhang madilim. Qin Wu daw, paano mo nga ginawa iyon? Kung manggahas kang pumatay sa aking mga disipulo, bakit hindi ako, Qin Wu daw, manggahas na magpatay sa iyong mga disipulo ng sekta ng espada? Ngayon gusto kong makita kung gaano karami sa iyong mga disipulo ng sekta ng espada ang makakaligtas sa ilalim ng mga kamay ni Qin Wu daw. May balak na pumatay, ang kanyang tingin na parang espada ay dahan-daang dumaan sa lahat ng mga disipulo ng sekta ng espada sa mundong ito, at ang sinumang tinitigan niya ay nakaramdam na parang may ilaw sa kanyang likuran, at ang kanyang mga kamay at paa ay malamig. Hehe, si kapatid na Qin ay malaya na gawin ang anumang gusto niya, ngayon ang tatlo sa amin ay darating upang maranasan ang mga magarang galaw ng tatlong master ng sekta ng espada. Muli at muli na tumawa si Chen Baixiang, at sa isang iglap, isang nakakatakot na intensyon ng Taebak ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang intensyon ng Taebak, makapangyarihan at walang kapantay, ay umabot na sa hindi bababa sa ikatlong order na intensyon ng Taebak, at ang intensyon ng Taebak ay namumulaklak, na parang mayroong isang mahiwagang Taebak na makakapagwasak sa mundo na nakasabit sa itaas ng bahaging ito ng langit. Ang intensyon ng Taebak, tulad ng intensyon ng espada, ay may grado mula sa tier 1 hanggang tier 9. Ito ay isang napakamatalas na kakayahan sa pag-atake. Ang isang mandirigma na nakakuha ng intensyon ng Taebak ay madaling matalo ang isang master ng parehong kaharian na hindi nakakuha ng intensyon ng Taebak sa kabilang panig. Ang nakakatakot na aura ay nagsimulang kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Ang walang katapusang aura mula kay Qin Wu daw at sa tatlong higanti ay nagwawali sa mundo na parang isang malakas na hangin. Ang mga mata ni Qin Wu daw ay nakatuon na sa mundo. Ang disipulo ng sekta ng espada, tulad niya kung ang mga malalakas ay gumawa ng isang galaw, higit sa kalahati ng mga disipulo ng Jansong dito ay tiyak na mapapatay o masasaktan. Sa isang iglap, ang mga disipulo ng sekta ng espada sa buong mundo ay nakaramdam ng walang katapusang presyon sa kanila. Bagaman silang lahat ay mga batang master na maaaring tumago sa liblib na kaharian at pagsamahin ang espiritu, maaari nilang harapin si Qin Wu daw na maaaring makipagkompetensya sa master ng sekta ng espada. Ang mga malalakas na nagtuturo sa mga higanti na makipagkompetensya, wala silang iba kundi ang mapapatay. Ang eksena ng paghaharap na ito ay pinapanood din ng mga tao sa mundo ng malapitan. Magkakaroon ba ng isang pick contest ang 7 powerhouse dito? Sa sandaling ito, nakita ang eksena na ito, ang punong guro ng Tianzang ay dahan-daang binitiwan ang kanyang nakakuyong na kamao, na may maulap na mukha, at nagsabi, napakaganda, Qin Wu daw, sa oras na ito, ang aking Jansong ay umaamin na natalo, at dadalhin ko ang iyong mga tao, lumabas sa Jansong. Umamin. Si Chen Baixiang at ang tatlong higanti ay may panunuya sa kanyang mukha, ang iyong Jansong ay pinigata ang kanyang mga disipulo ng napakasama, si Qin Wu daw ay marahil ang dapat umamin ng pagkatalo ngayon. Nakarinig nito, si Qin Wu daw ay tumitig sa tatlong pangunahing master ng Jansong na may malamig na ekspresyon, at nagsabi, isusulat ko muna ang account ngayon para sa aking disipulo. Matapos sabihin iyon, si Qin Wu daw ay kumaway ng kanyang mga manggas, at isang lumilipad na carpet ay lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos, ang kanyang malaking kamay ay bumukas, at si Ye Han, na namamatay sa isang pool ng dugo, at si Leng Xingmo, na malubhang nasugatan, at si Mo Feiho, na walang malay, ay tatlo ang tao ay nasipsip sa hangin at bumagsak sa lumilipad na carpet. Kabanata 1464. Ang tatlong higanti na sina Qin Wu daw at Chen Baixiang ay nakatayo sa lumilipad na carpet, malamig na nakatitig sa tatlong master ng Jansong, at unti-unting lumalayo sa kalangitan na ito.
Nakita ito, ang nakakagulat at nakakapanghinang kalooban ng karamihan ay unti-unting hamupa, at ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan lumalayo sina Qin Wudao at ang iba pa. Ngayon sa lupaing ito ng Jansong, masasabing may mga pagbabago. Ang orihinal na kompetisyon para sa pagpili ng mga disipulo ng Jansong ay halos naging isang peak contest sa pagitan ng ilang mga higanti. Bagaman, sa huli, ang ganitong uri ng paligsahan ay hindi na itanghal, ngunit mula ngayon pagkatapos, ang nangungunang 10 dinastiya, at maging ang sekta ng espada, ay maaalala ang isang pangalan, Yehan. Ito ay isang maliit na halimaw na may lubhang baluktot na talento. Nagtataglay ito ng 3 uri ng kapangyarihan at ang lakas nito sa pakikipaglaban ay napakalaki. Natatakot ako na hindi magtatagal bago malaman ng siyam na superpower sa buong domain ng Yaoguang ang tungkol sa napakalaking henyo na ito. Sa mga batang master ng Guangyo, bagaman mayroong hindi mabilang na mga tao na nasa itaas niya sa mga tuntunin ng lakas, ngunit sa mga tuntunin ng talento, walang sino man ang makakapareha sa kanya. Ang mga ekspresyon ng 3 master teacher ay kasing dilim ng nyebe. Ang pagpapalis kay Yehan ngayon ay naglagay sa kanilang mga puso sa bingit ng pagsabog. Ang ganoong napakalaking talento ay lalago upang maging isang kaaway ng kanyang sekta ng espada sa hinaharap, at tiyak na maaari niyang pagbantaan ang sekta ng espada ang nakahihiwalay na posisyon sa domain ng Yaoguang. Ang disipulo ng Jansong ay nakikinig sa utos, kung makatagpo mo ang taong ito sa hinaharap, papatayin mo ng walang awa. Mayroong isang gumugulong na balak na pumatay sa tinig ng punong guro ni Tianzong, at ang malamig na tinig ay nag-ugong sa mundo, na ginagawang puno ng balak na pumatay ang mga mukha ng mga disipulo ng Jansong. Ngayon, ang Jansong ay may isang bagay sa isip, si Yehan ay kaaway ng Jansong. Kung ayaw ng Jansong na makulong sa hinaharap, kung makikilala niya ito, mapapatay lamang siya, na hindi mapapatawad. Sa itaas ng langit, isang pulang lumilipad na carpet ay mabilis na lumalayo. Sa lumilipad na carpet, sina Qin Wudao at Chen Baixiang ay nakatayo na nakalagay ang kanilang mga kamay sa likod, habang ang tatlo sa kanila, si Yehan, ay bumagsak sa pagkawala ng malay sa sandaling ito. Kapatid na Qin, ang iyong disipulo ay talagang isang halimaw. Tumingin si Chen Baixiang kay Yehan na bumagsak sa pagkawala ng malay na may inggit. Bagaman si Yehan ay malubhang nasugatan at mahina ang kanyang hininga, hindi ito siya papatayin. Sabi ni Qin Wudao, ako, Qin Wudao, ay naitala ang mga damdamin ngayon, at iuulat ko ang mga ito sa hinaharap. Hehe, seryoso si kapatid na Qin. Magiging sayang kung ang isang henyo na may ganoong talento ay masisira, ngunit ang batang ito ay nasira na ngayon, natatakot ako na makakaapekto ito sa kanyang hinaharap. Ngumiti si Xi Tianwang, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nahulog din kay Yehan. At ang babaeng ito, ang kanyang dantian ay ganap na nawasak, kaya hindi ito madali. Tumingin si Siming kay Mo Feiwo na nawasak na ang kanyang dantian sa ilalim ng nakakatakot na suntok ni Luo Chando, hindi alam. Nakarinig nito, tumingin si Qin Wudao sa kawalan sa malayo, at nagsabi sa isang malalim na tinig, bagaman medyo mahirap, walang kapantay na daan, at ang pagdaan sa aksidenteng ito ay maaaring hindi lahat ng masamang bagay para sa kanila. Ang Jansong ay may utang sa kanila, oo, kailangan nilang kunin ito sa kanilang sarili. Nakarinig nito, ang 3 higanti ni Chen Baixiang ay nagpakita ng ngiti sa kanilang mga mukha, at ang Jansong ay may isang hinaharap na super strong bilang isang kaaway. Inaasahan nila ang ganitong uri ng eksena, ngunit ang hindi inaasahan ng 3 higanti ni Chen Baixiang ay iyon, ito ay dahil sa kanilang pag-atake sa oras na ito na ang Heavenly Dragon Alliance ay nabuo, at maging ang Yeshendian, na matayog na nakatayo sa tuktok ng langit. Sa lumilipad na carpet, pinanood ni Qin Wudao ang pag-alis ng 3 higanti na may kalmadong ekspresyon. Gamit ang kanyang paningin, natural niyang makikita na ang pangunahing dahilan kung bakit siya tinulungan ng 3 taong ito ay wala ng iba kundi ang makita ang potensyal ni Yehan, upang ang Jianzhang ay magkaroon ng isang nakakatakot na kalaban sa hinaharap, ngunit hindi alintana ni Qin Wudao, dapat niyang bayaran ang anumang kabaitan, at ang paghihiganti ay dapat bayaran. Mukhang kailangan nating palitan ang lugar pansamantala. Ang mga mata ni Qin Wudao ay malamig at matalas. Sa oras na ito, ang mga pagbabago ng 3 tao ni Yehan sa Jansong ay hindi inaasahan niya, ngunit sa kabutihang palad, ang pangwakas na resulta ay hindi nagpatuloy na lumala. Ang dakilang dinastiyang Chu ay pansamantalang hindi makapunta. Kung mahahanap nila ito, magkakaroon ng isang mabangis na labanan, isa-isa, si Qin Wudao ay hindi natatakot sa alinman sa 3 master, ngunit kung ang 3 ay magkakaisa,
kahit na si Qin Wu daw ay maaaring makatakas ng lubusan, hindi nito magagarantiyahan si Yehan at ang iba pa. Bata, nawala ko ang aking braso. Hindi ko alam kung ang matandang lalaki mula sa lambak ng gamot ay makakatulong sa iyo. At ang babaeng ito, ang kanyang dantiyan ay ganap na nawasak. Bumantong hininga si Qin Wu daw, at nagpatuloy sa pagmamaneho palayo sa lumilipad na carpet. Kuwit-kuwit, sa katawan ni Yehan, isang nag-aapoy na puwersa ang lumalangoy sa mga meridian ng kanyang buong katawan. Kung mararamdaman mo ito ng maingat, malalaman mo na mayroong isang malawak na alon ng enerhiya ng buhay sa nag-aapoy na puwersang ito, na tumutulong sa kanya na mabilis na gumaling mula sa kanyang mga sugat. At ang kapangyarihang ito ay hindi kontrolado ni Yehan. Ang batang ito, ang sugat ay hindi seryoso. Maaaring tumagal ng 3 araw upang gamitin ang muling pagsilang mula sa abo, ngunit ang sirang braso na ito. Tahimik ang banal na hayop na Suzaku. Makatutulong ito kay Yehan na gumaling mula sa sugat, ngunit ito tungkol sa bagay na braso, kahit na may paraan ito, hindi nito matutulungan si Yehan sa ngayon. Marahil, ang naputol na braso na ito ay isang uri din ng pagkakataon para sa batang ito, maaari lamang tayong maghintay para sa pagkakataon. Lihim na sinabi ng banal na hayop na Suzaku. Ang pamamaraan ng muling pagsilang ng apoy ay ginagamit lamang sa lubhang seryosong mga sitwasyon, at gagawin din ito ni Yehan, ngunit siya ay kasalukuyang nasa pagkawala ng malay at hindi kayang gawin ang pamamaraan ng muling pagsilang ng apoy, kaya maaari lamang niyang gamitin ang banal na hayop na Suzaku upang gawin ito para sa kanya. Siyempre, kaya't si Yehan ay nakaligtas pa rin sa malubhang pinsala, at nakinabang din ito sa puso ng banal na hayop na Suzaku. Hanggat ang puso na ito ay hindi nawasak, kahit gaano pa kalubha ang pinsala, hindi nito papatayin si Yehan. At ito rin ang dahilan kung bakit nang ahas si Yehan na makipaglaban kay Luo Chando, isang master ng konsentrasyon. Hanggat pinoprotektahan niya ang puso ng banal na hayop na Suzaku, magagarantiyahan niya na hindi siya mamamatay, at maaari pang magpaliban ng oras. Siyempre, ang laban na ito ay lubhang mapanganib din para kay Yehan. Kung hindi dahil sa banal na hayop na Suzaku na gumagamit ng banal na apoy ng Suzaku upang tulungan si Yehan sa huling sandali, gamit ang lakas ni Yehan, huwag nang sabihin ang paghila sa mga mata ni Luo Chando, kahit na ito imposibleng saktan si Luo Chando. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa kabaliw ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban, hindi pa rin niya direktang tatawid ang dalawang mahusay na kaharian upang harapin ang kaaway. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 araw. Narito ang isang lugar na may magagandang bundok at malinaw na tubig, na may luntiang mga puno, umaawit na mga ibon at mabangong mga bulaklak. Isang eleganteng bahay na gawa sa kahoy ang itinayo dito. Sa harap ng bahay na gawa sa kahoy ay isang malaking lawa. Isang milya sa itaas ng lawa ay isang talon, ay isang dojo kung saan tahimik na nagsasanay si Qin Wu daw. Sa sandaling ito, sa bahay na gawa sa kahoy na ito, si Qin Wu daw na nakasuot ng asol ay nakaupo sa harap ng kama ni Yehan, na may 2 daliri sa palso ni Yehan. Ang malubhang pinsala sa katawan ni Yehan ay halos ganap na gumaling. Ginawa siyang medyo mausisa. Ang sitwasyon na ito ay nagsimula noong unang araw na dinala ni Qin Wu daw si Yehan dito, at natuklasan niya na mayroong isang maringal na puwersa ng buhay sa katawan ni Yehan na gumagaling mula sa kanyang mga sugat. Ang sugat ni Yehan ay gagaling ng 1 punto. Ang batang ito ay maraming sikreto. Unti-unting lumuwag ni Qin Wu daw ang kanyang nakakunot na noo. Kaagad, tinitigan niya ang babaeng nakaupo ng mag-isa sa tulay na gawa sa kahoy sa tabi ng lawa sa labas ng bahay, ngunit bumantong hininga siya sa kanyang puso. Ang dantiyan ng babae ay nawasak, at bagaman nakabalik na siya sa kanyang ulirat ngayon, naging tahimik na siya. Kabanata 1465. Mabuti. Sa oras na ito, sa kama na gawa sa kahoy, si Yehan, na nasa pagkawala ng malay sa loob ng 3 araw, ay unti-unting iminulat ang kanyang mga mata, nakatingin sa kakaibang kapaligiran sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay nagyelo sandali. Bata, gising ka na. Si Qin Wu daw ay nakatayo sa tabi ng kama ni Yehan, nakatingin kay Yehan na nagising na, sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Guro, nasaan ito? Naramdaman ni Yehan na medyo nahihilo ang kanyang isipan. Sa susunod na sandali, ang pangyayaring naganap sa Janzong ay biglang sumulpot sa isipan ni Yehan. Kaagad, namutla ang mukha ni Yehan, at nagmadali siyang tumingin sa kanyang kaliwang braso. Sa sandaling ito, ang kanyang kaliwang braso ay ganap na nasira mula sa balikat at nabendahan. Guro, ang aking kamay, ang aking kamay. Namutla ang mukha ni Yehan, at sa sandaling ito ay naging tulad siya ng isang pasyenteng may sakit na terminal. Ang kanyang kaliwang kamay ay nasira, at ngayon ay naging pailay na siya.
Bata, kumalma ka, ang iyong kamay, bilang isang guro, tiyak na tutulungan kitang maghanap ng paraan. Nakita si Yehan na ang ekspresyon ay nagbago ng husto, at ang kanyang mukha ay napuno ng abo sa isang iglap, ang tinig ni Chin Woo daw ay dumating sa kanya na parang isang kulog. Sa isipan ni Yehan, ang tinig na ito ay parang kaliwanagan. Si Yehan ay labis na nagulat na halos mawalan siya ng malay, at ang kanyang pabago-bagong kalooban ay agad na napakalma ng tinig na ito. Ang namumutlang mukha ni Yehan ay unti-unting namula, at humiga lang siya sa kama, ang kanyang madilim na mga mata ay pabago-bago, at ang kanyang kanang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Nakita ito, bamantong hininga si Chin Woo daw at nagsabi, "Bata, ang iyong kamay, tutulungan ka ng guro na maghanap ng paraan, kung mawawalan ka ng isang kamay, hindi bababa sa mayroon ka pang isa pang kamay, ang iyong buhay ay naroon pa rin, at ang lahat ay magagawa. Sa simula, hanggat masasanay ka ng kaunti, ikaw pa rin ang dating ikaw." Sa bahay na gawa sa kahoy, si Yehan ay nakahiga sa kama. Narinig ang mga salita ni Chin Woo daw, ang kanyang mga mata ay unti-unting kumalma. Ang kanyang buhay ay naroon pa rin, at ang lahat ay hindi pa nawawala. Ilang buhay na ang naranasan niya sa daan. Ang buhay at kamatayan ay nakaligtas, dito, hindi siya dapat mahulog. Bata, ang iyong buhay ay buhay pa rin, kaya hindi mo pa ito nawawala. Nakita si Yehan na ang emosyon ay naging matatag, sinabi ni Chin Woo daw, hanggat hawak mo ulit ang espada, ikaw pa rin ang dating ikaw, at maaari mo pa ring puntahan ang may utang sa iyo. Kunin ito, kung ang pagkabigo na ito ay magpapatalo sa iyo, hindi ka man lang kasing ganda ng babaeng iyon. Guru, narinig ang mga salita ni Chin Woo daw, ang mga mata ni Yehan ay biglang nag-iba, at tinitigan niya si Chin Woo daw. Bamantong hininga si Chin Woo daw, at nagsabi, ang dantiya ng babaeng iyon na si Fei Wo ay ganap na nawasak sa panahon ng iyong labanan sa Janzong. Ano? Nakarinig ng mga salita ni Chin Woo daw, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng nakakagulat na galit. Iniisip ang babaeng sumunod sa kanya at nangangailangan ng kanyang proteksyon, ang kanyang dantiyan ay nawasak at naging isang walang silbing tao, isang malakas na balak na pumatay ay hindi maiwasang damaloy mula sa kanyang mga mata, sumabog ito. Janzong. Ang kamao ni Yehan ay mahigpit na nakakuyom at gumawa ng isang tunog na pag-crackle. Ang dantiyan ni Mo Feiwo ay ganap na nawasak, at ang kanyang kaliwang braso ay naputol. Ang lahat ng ito ay salamat sa Janzong. Sa sandaling ito, pinagsisihan ito ni Yehan. Hindi sana niya hinanggad ang Janzong Zong sa mundong ito, ang sarili niyang lakas lamang ang sapat na malakas, at ang mga puwersa sa paligid niya ay sapat na malakas ang huling salita. Ang pag-asa sa ibang mga puwersa upang lumago ay hindi kailanman magiging kasing ganda ng mga nagtutulungan. Guru, nasaan ang nakatatandang kapatid? Kumusta na siya? Iniisip ang dantiya ni Mo Feiwo na nawasak, kumusta naman si Leng Xingmo? Sabi ni Chin Woo daw, huwag kang mag-alala, si Xingmo ay maayos, malubha lang siyang nasugatan, at gumagaling pa rin siya, at malapit na siyang magising. Nakarinig nito, nakaramdam si Yehan ng kaunting ginhawa. Janzong, kapag muling binisita ko ang dating lugar, hahayaan kong ang langit sa itaas ng iyong ulo ay hindi matatakpan ng aking mga mata. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay parang mga espada, at ang kanyang puso ay umuungal. Sa pagitan, ito ay nakatadhana na maging kaaway ng buhay at kamatayan. Orihinal na, matapos ibigay ang Demon Sealing Sword, kahit na hindi gusto ni Yehan ang Janzong, hindi niya kailanman naisip na maging kaaway ng superpower ng Janzong, na nagdulot sa kanya na maging isang-isang braso na lalaki ngayon, at ang dantiyan ni Mo Feiwo ay nawasak din. Gayunpaman, kung gusto niyang mabawi ang lahat ng ito, kailangan ni Yehan na dahan-dahang masanay dito at magpatuloy na sumulong ng may tapang. Kuwit-kuwit, sa bahay na gawa sa kahoy, si Yehan ay lumabas mula roon. Nakatingin sa babaeng nakaupo sa tulay na gawa sa kahoy sa tabi ng lawa, kinuyam niya ang mga sulok ng kanyang mga labi, at isang ekspresyon ng paghihirap ang sumulpot sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang puso ng babae ngayon. Para sa babaeng ito, siya ay pinakamapagmataas sa sakit at kawalan ng pag-asa ng paglalakbay mula sa isang maliit na lungsod hanggang sa kaharian ng langit at tao. Sa sandaling bumalik siya sa desyerto lungsod, ang buong pamilya mo ay magiging mapagmataas sa kanya, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang dantiyan ay ganap na nawasak, at ang lahat ng lakas na kanyang pinaghirapan ay nawala na. Si Yehan ay lumapit kay na Mo Feiwo at umupo, at hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang natitirang kanang kamay. Babae, kung gusto mong umiyak, maaari kang umiyak, si Kuya Ye ay may natitirang isang kamay lamang, ngunit ang balikat na ito ay maaari ko pa ring maasahan mo.
Nakarinig nito, ang mukha ni Mo Feiwo na parang nakatigil na tubig ay nag-iba, at ang mga kristal na luha ay bumagsak. Sa sandaling ito, hindi na niya mapigilan ang pag-iyak sa balikat ni Yehan, patak-patak. Ang kanyang mga luha ay nagbabad sa damit ni Yehan, at ang tahimik na pag-iyak ay nagparamdam kay Yehan na mas nasasaktan pa. Mula nang malaman niya na ang kanyang dantian ay nawasak, pinipigilan ni Mo Feiwo ang kanyang mga emosyon sa mga nakaraang araw, isinara ang kanyang puso, at naging tahimik, ngunit ngayon ay nakaharap kay Yehan, ang binata na kanyang inaasahan mula noong umalis sa Damo City, siya ay hindi makatiis sa sakit na pinipigilan sa kanyang puso, kailangan niya ng isang labasan. Ang eksena na ito ay tumagal ng 10 minuto. Si Mo Feiwo ay nakahiga sa balikat ni Yehan, humihikbi, at unti-unting tumigil sa pag-iyak. Babae, maniwala ka kay Kuya Ye, tiyak na tutulungan kitang maghanap ng paraan upang muling itayo ang iyong dantian, alam mo ba? Mayroon akong isang tiyuhin na ang dantian ay nawasak na tulad mo. Para sa iyo, dapat akong maghanap ng paraan. Hinawakan ni Yehan si Mo Feiwo tumango, iniisip si Ji Jiukan na ang dantian ay nawasak ng Nine Night Stage King, mahigpit niyang sinabi. Kuya Ye, nagsinungaling ka sa akin, sinabi mong nawala ang iyong alaala, paano mo pa rin maalala ang isang tiyuhin? Narinig ang mga salita ni Yehan, pinunasan ni Mo Feiwo ang mga luha sa kanyang mukha, at tumingin sa kanya na may mga labi na nakanguso. Kabanata 1466, nakarinig nito, mapait na ngumiti si Yehan, at nagsabi, babae, si Kuya Ye ay may mga paghihirap din noon. Maraming bagay, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Kung isang araw, dadalhin ka ni Kuya Ye sa aking bayan, ito ay isang magandang lugar, at ang aking pamilya ay naninirahan doon. Totoo ba? Inikat ni Mo Feiwo ang kanyang ulo upang tumingin kay Yehan, at sinabi, ngunit bakit hindi tayo makakabalik ngayon? Dahil naligaw si Kuya Ye. Ngumiti si Yehan at sinabi, gayunpaman, isang araw ay mahahanap ko ang aking daan pauwi, at walang kahirapan ang makakapigil sa akin. Ngunit, Kuya Ye, ang iyong kamay. Dumilim ang mga mata ni Mo Feiwo, ito ay dahil sa ako ay napakawalang silbi, hindi kita matutulungan sa anumang bagay. Ngumiti si Yehan at sinabi, isa lang itong sirang braso, mayroon pa akong isa. Ang iyong nakatatandang kapatid na si Ye ay ang dating nakatatandang kapatid na si Ye, at maaari ka pa rin niyang protektahan gaya ng dati. Matapos ang ilang pag-uusap, ang puso ni Mo Feiwo ay unti-unting nabuksan. Bagaman ang kanyang mukha ay medyo nalulumbay pa rin, mas masaya siya kaysa sa pagsasara ng sarili hindi pa katagal, at unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan na ang kanyang dantian ay ganap na nawasak. Nagsimulang umangkop din si Yehan sa buhay na may isang braso. Ngayon na ang isang braso ay nasira, magkakaroon ito ng epekto sa lakas ni Yehan sa pakikipaglaban. Kung gusto niyang bumalik sa kanyang pinakamataas na estado, kailangan niyang umangkop sa lalong madaling panahon. Sa tulay na gawa sa kahoy sa harap ng lawa, sina Mo Feiwo at Qin Wu daw ay magkasama, pareho silang nakatitig sa lawa. Sa sandaling ito, sa kalmadong ibabaw ng tubig, may biglang mga pagsabog, isa-isa, isa-isa. Ang isang haligi ng tubig ay tumaas sa langit na mukhang napakaganda. At sa ilalim ng lawa, si Yehan ay hubad hanggang sa baywang, hawak ang longevity sword sa isang kamay, nagsasanay ng mga kasanayan sa espada sa ilalim ng lawa, at ang mga liwanag ng espada ay magkakaugnay sa ilalim ng lawa, lumilipad sa lahat ng direksyon, ang ganitong uri ng eksena, tulad ng mga bala na bumaril sa lawa. Ang presyon at paglaban sa ilalim ng lawa ay napakalaki, at gusto ni Yehan na umangkop sa walang braso na katawan, maaari lamang niyang gamitin ang presyon at paglaban na ito upang umangkop. Sa sandaling malayang makalakad siya sa ilalim ng lawa tulad ng sa lupa, walang pagkaantala, kung gayon, kahit na nawawala ang isang braso, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa lakas ni Yehan sa pakikipaglaban. Ginoo, kaya pa bang gumaling ang braso ni Kuya Ye? Sa tulay na gawa sa kahoy, tinanong ni Mo Feiwo si Qin Wu daw. Nakarinig nito, sinabi ni Qin Wu daw, oo, babae, huwag masyadong malungkot, dadalhin kita sa lambak ng gamot pagkatapos ng ilang sandali, at hahanap ako ng paraan. Wow! Sa lawa, isang figure na may hubad na pang-itaas na katawan ay sumugod sa langit mula sa ilalim ng lawa, na nagdulot ng pagsabog ng tubig sa lahat ng direksyon. Sa wakas, ang figure ay bumagsak sa tulay na gawa sa kahoy. Ang kaliwang braso ng taong ito ay naputol na sa ugat, natitira lamang ang isang kanang braso, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay pantay na ipinamamahagi, at ang proporsyon ng bawat kalamnan ay perpekto. Gayunpaman, ang tanging depekto ay ang mga peklat sa hubad na katawan ay mukhang napakasama, na ginagawa siyang parang isang ligaw na alindog.
Ang mga peklat na ito ay nakaukit dito na parang mga medalya na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang pagkatao ng lalaki habang buhay. Kuya Ye, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sa ulo ng tulay, lumapit si Mo Feiwo na may damit ni Yehan, isinuot ito sa katawan ni Yehan, at nagtanong. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang paraan ng guro ay hindi masama. Ang pagsasanay sa ilalim ng tubig ay makakatulong sa akin na mas mabilis na umangkop sa aking kasalukuyang katawan. Sa palagay ko ay makakabalik ako sa aking pinakamataas na estado pagkatapos ng ilang beses pa. Nakarinig nito, masayang sinabi ni Mo Feiwo, Kuya Ye, tiyak na magiging isang bayani sa mundo ka sa hinaharap, at walang kahirapan ang makakatalo sa iyo. Bayani. Isinuot ni Yehan ang kanyang damit at ngumiti ng walang imak, iniisip na noong nasa Huaxia siya ay tinatawag na isang kontrabida, ngunit ngayon ay naging isang bayani na siya sa bibig ng babaeng ito. Sa oras na ito, lumabas si Qin Wu daw mula sa bahay na gawa sa kahoy kasama si Leng Xingmo, na nagising din sa nakalipas na mga araw. Nakita ito, agad na lumapit sina Yehan at Mo Feiwo. Nakababatang kapatid na Ye, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Leng Xingmo. Ang ilang higit pang araw ng pagsusumikap ay dapat na maayos. Tumingin si Yehan sa dalawa at sinabi, Guro, nakatatandang kapatid na Leng, kumusta na ang iyong sugat? Sabi ni Leng Xingmo, ito ay 70% hanggang 80% na mas mahusay na. Sabi ni Qin Wu daw, pagkatapos ng ilang araw, kapag ganap na kayong nasanay na, aalis na tayo rito. Ang pagsasanay lamang dito ay hindi gaanong makakatulong sa inyo. Nakarinig nito, tinanong ni Yehan, Guro, saan tayo pupunta? Hindi tayo. Sinabi ni Qin Wu daw kay Yehan, pumunta sa lungsod ng kadiliman pagkatapos mong ganap na masanay dito. Sa ngayon, itinuring ka ng Jansong bilang isang tinak sa kanyang tagiliran, at tiyak na gagawin ang kanyang makakaya upang alisin ka at pumunta sa lungsod ng kadiliman, doon, bagaman magdudulot ito sa iyo ng mas mapanganib na mga bagay, papayagan ka rin itong gumawa ng mabilis na pag-unlad. Bukod dito, mayroong isang matandang kaibigan na isang guro doon. Pagdating ng oras, dadalhin mo ang Jade Slip na ito upang maghanap ng isang lalaking nagngangalang Gujian Master. Ang lahat ng gusto kong ipaliwanag ay nasa Jade Slip na ito, at mauunawaan niya pagkatapos itong basahin. Kabanata 1467. Kinuha ni Yehan ang Jade Slips na ibinigay ni Qin Wu daw. Ang ganitong uri ng Jade Slips ay maaaring mag-imbak ng impormasyon. Alam na ito ni Yehan, at mayroon ding mas mataas na antas na Soul Sleep. Kung mag-iiwan ka ng bakas ng kaluluwa sa kaluluwa, maaari kayong magpadala ng mga mensahe sa isa't isa. Siyempre, ang ganitong uri ng Soul Jade Sleep ay mayroon ding limitasyon sa distansya. Ang mas mataas na paglilinang ng dalawang partido, ang mas mataas na antas ng Jade Sleep, at ang mas mahabang distansya. Madilim na lungsod. Bahagyang lumiliit ang mga mata ni Yehan. Matapos lamunin ang natitirang kaluluwa ng Blood Demon Sect, ang alaala ng Blood Demon Sect ay natural na pumasok sa isipan ni Yehan. Bagaman ang Blood Demon Sect ay isang demonyo na angkan, hindi siya estranghero sa Yao Guangyo, at maging sa buong timog na teritoryo ng Diyos. At sa alaala ng Blood Demon Sect, mayroong impormasyon tungkol sa madilim na lungsod. Ang madilim na lungsod ay matatagpuan sa isang three-way zone sa domain ng Yaoguang. Ang impyerno ay malawak. Ang isang lungsod ay kasing laki ng 4 o 5 dinastiya. Ito ay puno ng mga pagpatay. Ito ay isang paraiso para sa ilang mga desperado. Ang lahat ng mga walang kapantay na mamamatay ng domain ng Yaoguang ay sabay-sabay na tumataas sa madilim na lungsod, hinahati ang rehiyon, gumuguhit ng lupa bilang hari, at ang madugong pagpatay at paligsahan ay palaging itinatanghal. At doon, kilala rin ito bilang ipinagbabawal na lugar ng ilang mga superpower. Bagaman ang madilim na lungsod ay lubhang mapanganib, ito ang pinakamagandang paraan upang sanayin ang lakas ng isang tao. Doon, ang masasamang tao ay naglalakad saan man, walang mga patakaran sa lahat, ang lahat ay may pasan na kasalanan, at kung hindi sila magkasundo, haharap sila sa buhay at kamatayan. Pumili, kaya, sa sandaling pumunta ka doon, itapon ang kabaitan sa iyong puso, at doon, mapupuot ka ng higit sa sinuman. Sabi ni Qin Wu daw. Nakarinig nito, tumango si Yehan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lungsod ay mas angkop para kay Yehan. Ito ay isang lugar kung saan maaari lamang siyang manindigan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mundo gamit ang kanyang mga kamao. Magagawa ni Yehan ang gusto niyang gawin doon nang walang anumang pag-aalala. Guro, saan ka pupunta? Tanong ni Yehan. Nag-isip si Qin Wu daw at nagsabi, ang iyong bata ay nasira ang kanyang braso, at ang dantiya ng babaeng ito ay nawasak.
Dadalhin ko ang dalawa sa kanila sa lambak ng gamot para maglakad-lakad. Kapag may balita na, ipaalam ko sa iyo. Kalahating buwan matapos makarating dito, ganap nang naangkop si Yehan sa katawan na may sirang kaliwang braso, at wala itong epekto sa kanyang lakas. Sa araw na ito, naghiwalay din sina Yehan at Qin Wu daw. Ang mga jade slips na ibinigay sa kanya ni Qin Wu daw ay pumunta sa madilim na lungsod, habang dinala ni Qin Wu daw sina Leng Xingmo at Mo Feiwo sa lambak ng gamot. Ang lambak ng gamot ay isa rin sa siyam na superpower sa domain ng Yaoguang, at mayroong isang iginagalang na katayuan, at hinahangaan ng daan-daang milyong monghe sa domain ng Yaoguang. Tungkol naman sa kung sino ang gusto ni Qin Wu daw na pumunta sa madilim na lungsod upang mahanap ang sinaunang master ng espada. Bakit niya ito pinuntahan? Hindi pa alam ni Yehan, ngunit dapat pumunta si Yehan sa lungsod na ito ng kadiliman, marahil, naroon ang simula ng kanyang opisyal na pag-angat. Mula sa mga alaala ng Blood Demon Sect, nalaman ni Yehan na ang madilim na lungsod ay napakalayo. Ito ay isang lugar na maraming superpower ang ayaw na tahakin maliban kung ito ay lubos na kinakailangan, at hindi ito maaabot sa maikling panahon. Sa itaas ng kawalan, si Yehan, nag-iisa, nakasuot ng puti, na may espada sa kanyang baywang, ay nagsimula ng isang nag-iisang paglalakbay. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yehan ay sa nakalipas na kalahating buwan o higit pa, ang mga super powerful na higanti na katabi ng Jansong ay unti-unting nakilala ang kanyang pangalan. Bagaman hindi pa ito laganap na kumalat, tanging sa Yo Hejian sa mga superpower ng Zhang Bilin. Mausok na bundok ng nyebe, sa itaas ng palasyo ng yelo. Ayon sa balita mula sa sekta ng espada, isang lubhang napakalaking binata ang lumitaw sa Sword Sect Disciple Selection Contest sa oras na ito. Ang kanyang talento ay mas mataas pa kaysa sa dugwaw ng sekta ng espada. Ang numero 1 henyo sa Guangyo ay talagang baluktot, ngunit sayang na ang isang henyo ay pinalayas mismo ng 3 master ng Jansong, sayang ang pera. Sa Ice Hall, isang middle-aged na magandang babae na nakasuot ng puting damit ay bumantong hininga, at ang taong ito ay isa sa 2 pangunahing master ng hall ng Ice Hall, ang Star Hall Master. Hindi ko ayaw ang mga taong ayaw ng Jansong. Sa sandaling ito, isa pang magandang babae na nakasuot ng puting damit, ang Moon Palace Master, ay ngumiti, maghanap ng ilan kung ang batang ito ay makapasok sa aking Ice Palace, natatakot ako na sa paglipas ng panahon, magagawa niyang lampasan si Yulan. Nakarinig nito, isang mapaglarong babae sa hall ay nag-ikot ng kanyang mga labi at nagsabi, Ina, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan ang taong ito? Si Senior Sister Yulan ay isang henyo na maaaring sumulong sa isang maliit na posisyon sa walang oras. Natatakot ako na bibigyan ko siya ng isa pa sa 3 hanggang 5 taon, hindi ko kayang lampasan si Senior Sister Yulan. Isang tingin ng init at galit ang sumilay sa mukha ni Palace Master Yu, at sinabi niya, ikaw na babae ay mayabang, huwag maliitin ang mga tao sa mundo, noong nakaraang beses na palihim akong lumabas sa iyo, si Senior Sister Yulan nang hindi sinasabi sa akin, hindi ko pa nagagawa ng maayos. Parurusahan kita. Nakarinig nito, ang mukha ng mapaglarong babae ay biglang gumuho. Sa oras na ito, tiningnan ng Star Palace Master ang isang babaeng may belo sa tabi ng babae, at sinabi, Yulan, ang mga sinaunang guho ay naging magulong kamakailan, at ang iba pang mga pangunahing puwersa ay gumawa ng madalas na paggalaw. Dadalhin mo ang mga tao sa sinaunang mga guho, ngunit ang sinaunang mga guho at ang lungsod ng kadiliman ay magkatabi, kaya kailangan mong maging maingat. Nakarinig nito, mahinhin na sinabi ni Yan Yulan, Master, mangyaring magtiwala, aalagaan ito ni Yulan. Sa gitna ng malawak na mga bundok, ang mga taluktok ay matayog, at ang mga hanay ng bundok ay parang mga nagkukubli na dragon na gumagapang sa lupa. Ang langit ay puno ng puting ulap at ang araw ay maliwanag na nagniningning. Sa mga bundok sa ibaba, sa gilid ng isang lawa, isang puting figure ay nagsasanay ng swordsmanship. Bagaman ang figurang ito ay may isang braso at isang walang laman na manggas na nagwawagayway sa hangin, hindi ito nakaapekto sa kanyang swordsmanship. Habang naglalaro siya, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay nagkakross sa nakapaligid na hangin, at may mga tunog ng paghihiwa. Kantian Sword Art ni Tian. Bigla, winasiwas ni Yehan ang kanyang espada, at isang puting kabayo ay biglang sumulpot sa lawa. Sa susunod na sandali, ang puting kabayo ay dumaan sa tubig, na nagdulot sa buong lawa na mahahati sa pamamagitan ng espada, sa 2 hati, isang puwang ang nabuo sa lawa. Kabanata 1468. Inilayo ni Yehan ang kanyang espada at tumayo, lubos na nasiyahan sa kapangyarihan ng espadang ito. Binigyan ni Qin Wu daw si Yehan ng Celestial Sword Ju na may 2 galaw.
Matapos ang napakahabang panahon ng pagsasanay, ganap nang na-master ni Yehan ang kasanayan, ngunit nagsimula pa lamang si Yehan na matuto tungkol sa pangalawang galaw ng espada, ang Destroyer Heaven, sa nakalipas na ilang araw. Papunta sa madilim na lungsod, gusto ni Yehan na mapabuti ang kanyang sariling kaharian at lahat ng aspeto ng martial arts. Ang mas mataas na lakas niya, ang mas maraming paraan upang iligtas ang kanyang buhay. Sa mapanganib na lugar ng madilim na lungsod, mas may pagkakataon siyang mabuhay. Sa susunod na ilang araw, nagsumikap si Yehan sa Kangtian Sword Art at Taisho 100 Steps. Habang nakatuon si Yehan sa pagsasanay ng kanyang sariling martial arts, maging ito man ay Kangtian Sword Art o Taisho 100 Steps, ang dalawang martial arts ay umunlad. Kuben. Bigla, sa itaas ng kalangitan ng libu-libong milya ng mga bundok, ang langit ay biglang dumilim, at ang mga alon ng gumugulong kulog ay nailipat sa oras na ito. Nakarinig ng paggalaw na ito, tumigil si Yehan sa pagsasanay ng kanyang espada, tumangala sa langit, at nakakita ng mga kidlat na parang mga ahas ng kulog na patuloy na dumadaan sa kadiliman sa gumugulong mga ulap. Ang momentum ay nakakatakot. May kulog. Nakita ito, isang kislap ang sumilay sa madilim na mga mata ni Yehan. Sa katunayan, hinihintay na ni Yehan ang pagkakataong ito upang magsanay sa mga bundok na ito. Ngayon na may oras na siya, handa na si Yehan na simulan ang pagsasanay ng 9 Transformations of Zushen. Bagaman nakuha lamang ni Yehan ang paraan ng paglilinang ng unang tatlong pagbabago, hindi pa rin ito napigilan ang determinasyon ni Yehan na sanayin ito. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay aabot sa isang hindi mailarawan na taas. Kaagad, ang figure ni Yehan ay kumislap palayo sa kawalan, at lumitaw sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa pangkat ng mga bundok na ito sa isang iglap. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tiningnan ang kulog na malapit nang bumaba sa mga ulap, mayroong isang malakas na hitsura ng hamon sa kanyang kumikinang na mga mata. Gamit ang kulog upang patigasin ang esensya ng dugo upang siksikan ang isang katawan, ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang ay walang kapantay para kay Yehan, na nagpukaw ng pagnanais ni Yehan na magsanay ng higit pa. Siyempre, ang kulog sa langit ay nagpapatigas sa esensya ng dugo. Ang pagsikip ng isang pisikal na katawan ay hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon, at ang kinakailangang esensya ng dugo ay napakakapal din. Pagkatapos, nagsimulang umupo si Yehan na nakatawid ang mga binti sa tuktok ng bundok, ang kanyang isipan ay nagkaisa. Ang kapangyarihan sa katawan ay umikot, at sa isang iglap, ang chi at dugo sa mga meridian sa katawan ni Yehan ay biglang kumulo, parang kumukulong tubig, gumugulong at umiikot, na parang sesubog mula sa katawan ni Yehan. Sa isang iglap na mula ang mukha ni Yehan, at ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay ay lumitaw. Sa sandaling ito, ang mga alon ng lubhang dalisay na kapangyarihan ng dugo ay unti-unting inilalabas mula sa katawan ni Yehan. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, isang patak ng esensya ng dugo na naglalaman ng lubhang dalisay at maringal na kapangyarihan ay dahan-daang umapaw mula sa kanyang palad. Ang esensya ng dugo na kasing laki ng kuko ay tila walang pagkakaiba sa karaniwang dugo, ngunit ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang dalisay at maringal. Ang isang patak ng esensya ng dugo ay hinugot mula sa kanyang katawan, na nagdulot ng biglaang pagkupas ng mukha ni Yehan. Kaagad, iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, tumingin ulit sa marahas na kulog at kidlat sa itaas ng langit, at pagkatapos ay nakita ni Yehan na nanginginig ang kanyang palad, at sa ilalim ng kontrol ng isipan ni Yehan, ang patak ng esensya ng dugo sa kanyang palad ay biglang lumulutang patungo sa langit sa itaas ng tuktok ng bundok, tila parang isang mantsa ng dugo, namumulaklak ng isang mahinang liwanag sa kawalan. Pagkatapos, pinilit ni Yehan ang patak ng esensya ng dugo na ito, at kaagad, ang mga alon ng malawak na kapangyarihan ay kumalat mula sa patak ng esensya ng dugo na iyon, kumalat sa buong kawalan, at nagwawalis habang ang malawak na puwersang ito ay nagwawalis. Kaagad, sa madilim na mga ulap sa itaas ng langit, ang marahas na kulog ay mas marahas na kumislap, at isang alon ng nakakatakot na pamimilit ay bumaba mula sa mga ulap, na nagparamdam kay Yehan na parang isang higanting hayop ang nakaligtas mula sa kanyang paghihirap average. Tawa. Sa sandaling ito, ang mga kilos ni Yehan ay tila nagalit sa kulog sa madilim na mga ulap, isang kidlat na may makapal na mga daliri ay bumagsak ng mabangis, hinayla ang isang pilak na guhit sa kawalan, at pagkatapos, ang kidlat na ito ay bumagsak ng diretso sa langit. Sa patak ng dugo sa ilalim ng kontrol ni Yehan. Sa isang iglap, naramdaman lamang ni Yehan ang isang gumugulong tunog na humuhuni na nagmumula sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Ang kanyang isipan ay kumokontrol sa esensya at dugo.
Sa sandaling ito, ang esensya at dugo ay inaatake ng kulog na nagparamdam sa isipan ni Yehan na pareho ay kakilakilabot na napigilan. Namutla ang mukha ni Yehan at itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin. Habang ang kanyang patak ng dugo ay tinamaan ng kidlat, ang patak ng kanyang dugo ay agad na nagpakita ng mga palatandaan ng paghihiwalay, at ang mga nakakatakot na ahas ng kulog ay pinalilibutan ng dugo na parang lubusang sisirain ito. Tawa. Sa sandaling ito, isa pang kidlat ang bumaba mula sa madilim na mga ulap na may bilis ng liwanag, at walang awa nitong sinalpok ang esensya ng dugo na kinokontrol ni Yehan. Sa ilalim ng pagbomba ni Dao Leiting, ang esensya ng dugo na kinokontrol ni Yehan ay ganap na nawasak. Nakita ang eksena na ito, nagulat ang ekspresyon ni Yehan, mag-asawa. Bigla, sa ilalim ng kontrol ng isipan ni Yehan, ang mga patak ng nahati na liwanag ng dugo ay nagtipon sa lahat ng direksyon sa kawalan, muling nagsama-sama sa isang bilog na kulay dugo, nakalutang sa kawalan, sa itaas ng bilog na kulay dugo, kumikislap ang kulog, naglalakad sa kanila na parang isang serye ng mga ahas na pilak. Sa sandaling ito, tila dalawang ganap na magkaibang puwersa ang biglang nagsama-sama. Kabanata 1469. Gayunpaman, nang malapit nang makahinga si Yehan ng maluwag, nakakita siya ng mas nakakatakot na aura na kumakalat mula sa mga gumugulong ulap, na para bang ang mga kilos ni Yehan ay lubos na nagalit sa kulog at kidlat sa mga ulap. Tawa. Ang nakakatakot na kulog ay muling bumaba mula sa mga ulap, at sa oras na ito, ang kulog ay kasing laki ng 3 daliri. Nakita ito, nanginginig ang puso ni Yehan. Ang nakapipinsalang kapangyarihan ng kulog ay hindi pa bumababa sa katawan ni Yehan, sa tuktok ng esensya ng dugo, naramdaman ni Yehan na ang kanyang patak ng esensya ng dugo ay sesubog sa kawalan. Boom! Sa isang iglap, ang kulog ay nagkulog pababa, at isang nakakatakot na tunog ang sumabog sa itaas ng ulo ni Yehan, na nagdulot ng kaguluhan sa buong kawalan. Ang patak ng dugo na hinugot mula sa katawan ni Yehan ay direktang sinakal hanggang sa mamatay ng kulog na ito. Ang dugo ay lumipad sa buong kalangitan, at ang patak ng dugo ni Yehan ay nagpinta ng pula sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Puff! Sa tuktok ng bundok, si Yehan ay dumura ng isang banten ng dugo. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay lubhang namutla, at ang nakakatakot na kulog ay bumagsak, na direktang sinaktan ang kanyang isipan. Siksikan! Sumigaw si Yehan ng malakas, ang kanyang isipan ay sumasakop sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo ng labis, at kaagad, sa ilalim ng kontrol ng isipan ni Yehan, ang dugo sa buong kalangitan ay tila hinihila ng isang puwersa, at muling nagtipon upang bumuo ng isang selula ng dugo ang nagtipon sa tuktok ng ulo ni Yehan, nakikipagtalo sa nakakatakot na kulog sa kalangitan. Masyadong mahina, kung magpapatuloy ito ng ganito, mabibigo ito sa huli. Lumiliit ang mga mata ni Yehan, at kaagad, ang puso ni Yehan ay tumalon, at isang patak ng esensya ng dugo ay muling nahiwalay mula sa kanyang katawan, nakalutang sa kawalan na parang sinag ng liwanag ng dugo, at sumama sa selula ng dugo. Bigla, sa pagdaragdag ng pangalawang patak ng dugo ni Yehan, isang mas dalisay at malawak na puwersa ang kumalat mula sa selula ng dugo na iyon. Ang puwersang ito ay mas malawak, matatag, at matatag. Ang malawak na aura na kumalat ay dumiretso sa langit na sumasalpok sa madilim na mga ulap. Gayunpaman, gamit ang ganitong uri ng kilos, ang kulog at kidlat sa mga ulap ay tila naramdaman na sila ay pinukaw, gumugulong at nag-aalsa. Sa isang iglap, ang mga kidlat ay kumislap sa itaas ng kalangitan, na sumasakop sa isang radius na 1 kilometro. Ang lugar na ito ng mga taluktok ng bundok, ito ay natatakpan ng madilim na mga ulap at kidlat na parang darating na ang katapusan. Sa eksena na iyon, para bang malapit ng lumubog ang gabi, tinatakpan ang lupa. Tawa. Muling dumating ang nakakatakot na kulog, at sa oras na ito, mas nakakatakot pa ito. Isang kulog na kasing kapal ng braso ay direktang sumabog mula sa madilim na mga ulap, tulad ng kulog ng Diyos na sumisira sa mundo. Ang kulog ay hindi pa bumababa kay Yeye. Sa tuktok ng esensya at dugo sa ilalim ng kontrol ni Han, ang makapangyarihang makapigil na aura ay nagparamdam na sa anit ni Yehan na manhid na. Tila sa ilalim ng bagyong ito, maging si Yehan mismo ay mapapawi. Hindi sapat, bahagyang nanginginig ang puso ni Yehan. Nang lumitaw ang kidlat na ito, mararamdaman ni Yehan na kahit na gumuhit siya ng 2 patak ng dugo, hindi niya kayang pigilan ang pag-atake ng kidlat na ito. Sa ilalim ng pag-atake ng kidlat na ito, kung hindi ka makatiis, maaari mo lamang isuko ang lahat ng iyong mga pagsisikap noon. Siyempre, ang pagharap sa ganitong uri ng pagbomba ng kulog ay hindi lamang isang pagsubok, kundi isang uri din ng pagpapatigas.
Kung wala kang malaking pagtitiyaga upang patayin ito at mabuhay, hindi ito naiiba sa pag-iisip ng mabuti. Kuben. Sa isang iglap sa ilalim ng pagbomba ng kidlat na may makapal na braso, ang bola ng dugo na lumulutang sa itaas ng ulo ni Yehan ay biglang sumabog, at ang dugo sa buong kalangitan ay agad na binalot ang kalangitan, na parang ulan ng dugo. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagbomba ng kidlat na ito, ang buong kamalayan ni Yehan ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Ang humuhuni na tunog sa kanyang isipan ay halos pumutok sa kanyang ulo, at ang sulok ng kanyang bibig ay may dugo. Kahit na ang posisyon ng kanyang pintuan ng tainga ay unti-unting dumudugo, at ang mga dugo na ulap sa mga pupil ng mga mata ay nagparamdam sa kanya na lubhang nakakatakot at pangit. Siksikan. Kinuyam ni Yehan ang kanyang mga labi, kinuyam ang kanyang mga kamao, na may mabangis na mukha, binabantayan ang kaliwanagan ng lingtay, ang kanyang isipan ay binalot ang mundo, at muling siniksik ang kumakalat na dugo. Pumunta. Kaagad mula sa katawan ni Yehan, isang ikatlong patak ng asensya ng dugo ang sumulpot, nakalutang sa kalangitan, at tugma sa unang dalawang patak ng asensya ng dugo. Sa susunod na sandali, tumigas ang puso ni Yehan, at matapos ang pagkakatugma ng tatlong patak ng asensya at dugo, sumugod siya ng diretso sa madilim na mga ulap sa ilalim ng kontrol ni Yehan, na nakikipagtalo sa nakakatakot na kapangyarihan ng kulog sa malapit na hanay. Buzz. Kabanata 1470. Sa isang iglap sa itaas ng kalangitan, ang isang serye ng nakakatakot na kidlat ay mabangis na kumikislap. Sa ilalim ng maingat na titig ni Yehan, nakakita siya ng isang serye ng nakakatakot na ahas ng kulog na direktang sumasakop sa bola ng dugo sa mga ulap. Naglunsad ito ng mabangis na pagbomba. Sa tuktok ng bundok, ang mukha ni Yehan ay namutla na parang nyebe, at ang mga hibla ng dugo ay patuloy na umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang target ng pagbomba ng kidlat ay hindi lamang ang esensya ng dugo na kinuha ni Yehan, kundi pati na rin ang dugo ni Yehan. Mas mahirap pang pigilan ang sakit sa kanyang isipan. Ang ganitong uri ng sakit ay patuloy na nagbuburo, na parang isang uri ng pagpapahirap kay Yehan. Bagaman ang ganitong uri ng pagpapahirap ay hindi nagmumula sa katawan, ang mental na pagpapahirap ay mas hindi matiis, na nagdulot kay Yehan may ideya siyang gusto ng sumuko. Pumunta. Bigla, ang esensya ng dugo sa katawan ni Yehan ay muling sapilitang hinugot, at sumugod siya sa mga ulap ng kulog. 6 na patak na ng esensya ng dugo ang naibunot na ni Yehan mula sa kanyang katawan. Ang kanyang sigla ay isang malubhang pinsala. At ito ay ang unang hakbang lamang sa paglilinang ng 9 transformations of punishing gods. Matapos matemper ng kulog, kailangan nitong maranasan ang nagngangalit na apoy bilang isang pagan, patuloy na siksikan ang katawan gamit ang apoy ng langit at lupa, at sa wakas ay paghiwalayin ang isang bakas ng kaluluwa ng isa upang madagdagan ang kamalayan ng katawan. Ang unang hakbang na ito ay napakamalupit, mahirap para kay Yehan na isipin kung gaano kahirap ang susunod na 2 hakbang. Gayunpaman, matapos makuha ni Yehan ang 6 na patak ng dugo mula sa kanyang katawan, sa wakas ay nagkaroon siya ng kakayahang labanan ang kidlat. Sa mga ulap, ang mga ulap ng liwanag ng kulog ay pinalilibutan ng mga selula ng dugo. Sa ilalim ng pagsasama-sama ng mga puwersa, natuklasan ni Yehan na isang makapangyarihang aura ng buhay ang lumitaw mula sa kanyang esensya ng dugo. Ang aurang ito ay parang kidlat. Ito ay nilinang. Naramdaman ito, ang puso ni Yehan ay nagsaya, at kaagad, isang figure ng tao ang lumitaw sa isipan ni Yehan, at pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ng kanyang isipan, ang mga selula ng dugo ay gumalaw, at dahan-dahang nagbago mula sa isang bola na kulay dugo. Ang prosesong ito, tulad ng mga pagbabago sa fetus sa sinapupunan ng ina, ay unti-unting bumuo ng isang miniature na figure ng tao. Ang pagkakaiba ay ang nilikha ni Yehan sa sandaling ito ay isang figure ng tao na kulay dugo. Wala siyang mga facial features, tulad ng isang plastic model, at sa mga tuntunin ng laki, ito ay kasing laki lamang ng palad ni Yehan. Gayunpaman, matapos siksikin ang figurang tao na kulay dugo na ito, ang ikinagulat ni Yehan ay ang figurang ito, tulad niya, ay walang kaliwang braso din. Maaaring ang aking pile na kaliwang braso ay maipakikita rin dito. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, ngunit kahit ano paman, ang unang hakbang ng 9 na pagbabago ng pagpatay sa mga Diyos ay paunang nakumpleto na sa pagpupumilit ni Yehan. Sa hinaharap, hanggat ang anyong tao na ito ay dumaan sa pagpapatigas ng kulog ng ilang beses pa, magiging mas malakas ito at lalago ng paunti-unti. Siyempre, kung gusto ni Yehan na siksikin ang isang tunay na pisikal na katawan, kailangan niyang dumaan sa pangalawang hakbang ng 9 transformations of punishing the gods, gamit ang nagngangalit na apoy bilang isang pagan upang hubugin ang isang pisikal na katawan.
Unti-unti, ang madilim na mga ulap ng buong mundo ay nawala, at ang nakakatakot na kulog ay naroon din. Nawala ito ng walang bakas. Tawag. Sa tuktok ng bundok, si Yehan ay nakahinga ng maluwag. Ang mga taong may kanyang pagtitiyaga ay halos hindi makapagpatuloy sa unang hakbang sa paglilinang ng 9 transformations of the gods. Ang kanyang espiritu ay pinahirapan hanggang sa punto ng pagbagsak. Bukod dito, sa oras na ito ay hinugot ni Yehan ang 6 na patak ng kanyang sariling dugo na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang sigla. Siyempre, kung magbabayad ka, makakakuha ka. Nakuha na ni Yehan ang unang hakbang sa paglilinang ng 9 transformations of the gods. Kahit na ang susunod na 2 antas ay mas mahirap, magtitiis siya, ang lakas nito. Kaagad, gumalaw ang isipan ni Yehan, at ang miniature na figure na lumulutang sa itaas ng kalangitan ay naging isang madugong liwanag, na direktang bumagsak sa isipan ni Yehan, sinasakop ang kanyang espasyo ng kamalayan. Mabuti, malapit na itong sumulong. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Yehan na ang kanyang kaharian ay lumuwag, na malinaw na gumagalaw patungo sa peak stage ng late stage ng heavenly human realm. Naramdaman ito, naisip ni Yehan sa kanyang sarili, gayunpaman, bago sumulong, kailangan mo munang mabawi ang iyong sigla. Kaagad, kumislap ang figure ni Yehan, at direktang iniwan niya ang bundok. Matapos matagumpay na maisigawa ang unang hakbang ng 9 transformations of Sushen, mababawi ni Yehan ang kanyang sigla sa susunod na linggo, na ibabalik siya sa kanyang peak state. Matapos mabawi ang kanyang sigla, sinimula ni Yehan na harapin ang mga bagay sa kaharian. Sa ngayon, malapit na siyang maabot ang tuktok ng late stage ng heavenly human realm. Natatakot ako na magkakaroon ng isa pang 3 araw na oras ng pagmumuni-muni, at ang pagsulong sa tuktok ng late heavenly human realm ay magiging isang bagay na natural. 3 araw ang lumipas, opisyal na sumulong si Yehan sa peak stage ng heavenly human realm. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinimula ni Yehan na magpatuloy patungo sa lungsod ng kadiliman. Kuwit-kuwit. Ang lugar kung saan naruroon si Yehan ngayon ay tinatawag na Tiansheng Dynasty. Ang dinastiyang ito ay sikat sa lugar ng Yaoguang. Siyempre, hindi ito nangangahulugan kung gaano kalakas ang dinastiyang ito mismo. Sa alaala ng Blood Demon Sect, nalaman ni Yehan na ang dinastiyang ito, ang Tiansheng Dynasty, ay minsang lumabas ng isang super strong na lalaki na kilala sa timog na teritoryo ng Diyos, isa sa 3 titled Swordmaster sa timog na teritoryo ng Diyos, maging hanggang ngayon, ang kanyang alamat ay umiikot pa rin, at walang nakalampas sa kanya. Watching, ang lungsod na ito ay isang lubhang espesyal na lungsod sa Tiansheng Dynasty na may napakamalaking sukat. Bawat buwan, umaakit ito ng mga practitioner mula sa lahat ng pangunahing dinastiya sa rehiyon ng Yaoguang, hindi mabilang dahil ang Watching na ito ay ang titulo ng Master ng Espada. Ang lugar ng kapanganakan ng mundo. Dito, naroon ang Jansen Pagoda, na kilala sa buong domain ng Yaoguang, umaakit ng maraming talento mula sa domain ng Yaoguang upang pumunta rito, at mag-iwan ng kanilang mga pangalan sa tore. Sa labas ng Watching, nakaharap sa simoy ng hangin, naglakad-lakad si Yehan mula sa itaas ng kawalan. Nakatingin sa napakalaking lungsod sa kanyang harapan, bumaba si Yehan mula sa kalangitan at pumasok sa Watching. Ito ang lugar na dapat daanan ni Yehan upang pumunta sa madilim na lungsod, at ito rin ay isang lugar na dapat puntahan ni Yehan. Siyempre, hindi pumunta si Yehan dito para sa Swordmaster Pagoda, dahil, sa Watching na ito, mayroong isang power base na may napakamalaking impormasyon. Makapangyarihan at nakakatakot, ngunit gamit ang alaala ng Blood Demon Sect, alam ni Yehan ang kapangyarihan ng Chenielo, na masasabing kumalat sa buong lahi ng tao. Gayunpaman, kahit na ang mga taong tulad ng Blood Demon Sect ay hindi alam kung gaano kalakas ang Chenielo. Sa paningin ng mga tagalabas, ang Chenielo ay napaka-misteryoso, na parang walang anumang bagay sa mundo ng tao na hindi nila alam.